Hello, kumusta tayo dyan sa aking mga mag-aaral? Ang ituturo ko ngayon ay kung paano ba natin i-decode ang color code ng resistors. Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa resistor color coding. So ano nga ba itong tinatawag nating resistor? So makikita natin sa text, resistor is a discrete component that offers opposition to the flow of current. So, ibig sabihin, ang resistor ay gagamitin natin sa circuit upang mabawasan ang daloy ng electricity. So, meron tayong dalawang klase ng resistor. Yung una ay tinatawag natin na fixed resistors. Yun yung mga resistor na hindi mo pwedeng baguhin ang kanilang resistance. Kapag 50k siya, so 50k talaga yan. At kapag 20 kilo ohms naman, so talagang 20 kilo ohms ang resistor. So hindi natin nababago ang kanyang resistance. So ito ang halimbawa ng ating fixed resistors, yung wire wound. Yung isa, film. At yung isa naman, carbon composition. Then meron din tayong tinatawag na metal film. So dito sa carbon composition, makikita natin meron silang kulay. So ito ngayon ang ating pag-aralan. Dito naman sa variable resistor, mayroon tayong slide type. Yung ito pwede natin i-move upward and downward ang kanyang lever o kanyang handle. At ito namang rotary. Usually ginagamit ito sa volume control, ang rotary, kasi nababago natin ang kanilang resistance ng mga variable resistors. Kagaya nito, meron ako dito, ito ay tinatawag nating potentiometer. Yun, makikita natin 20 kilo ohms. So stereo siya, stereo kasi double ito siya. Meron siyang 6 na terminals. At ito naman, fixed resistor. So meron siyang color code. So paano naman natin malaman kung ano ang value ng resistor na ito? So meron tayong tinatawag na color code chart. Ito yung resistor na 4 lang ang kanyang kulay. At ang iba naman ay mayroon silang tinatawag na 5 band. Ito may 5 silang kulay. At ang iba naman ay tinatawag na 6 band. Mayroon silang 6 na kulay. So ang pag-aralan natin ngayon ay uunahin natin itong 4 band color code. O ito lang talaga ngayon ang aking ituturo sa inyo. So meron tayong table dito sa gawas, sa ibaba. So makikita natin ang black sa first band ay wala siyang value. Then sa second band, 0. Then multiplier is 1. Then tolerance, wala yang sa tolerance. So makikita natin guys, mga mag-aaral ko, tingnan natin ang arrangement ng kulay: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold, silver. So ganyan ang pagka-arrange niya. So una, brown is 1, red 2, orange 3, yellow 4, yung green naman ay 5, ang blue ay 6, violet 7, gray 8, white 9. Ang gold naman at silver sa first band. Ito kasi ang first band. Ang ibig sabihin ng first band, itong first band natin, ito yung unang kulay ng ating resistor. Ang second band, yun ang pangalawang kulay. At ang pangatlo, yun ang ating multiplier. So
So halimbawa, dito mayroon akong halimbawa sa ibaba. At bago tayo dyan, i-explain ko muna ito. Bakit walang value ang gold, silver sa first and second band. So dito lang talaga siya sa tinatawag natin na multiplier and sa tolerance. So kapag gold yung nasa ika-4 na band, ika-4 na kulay, ibig sabihin magdagdag tayo o magbawas ng 5% sa value ng color niya, kanyang kulay. Ang silver naman, kapag siyang nasa 4th band, ibig sabihin magdagdag tayo ng 10% at magbawas din tayo ng 10%. Okay, dito tayo sa halimbawa. Halimbawa, yung kulay ng ating resistor ay brown, black, brown, gold. So ito talaga sa unang band, isulat natin ang color na katumbas sa brown. So ang brown ay 1, din ang black ay 0. So talagang isusulat natin. Din brown sa third band ay times 10. So balikan natin ang coding natin. So ang brown sa third band, ito sa third band, times 10 talaga siya ang multiplier. So dapat meron kayong 4 band resistor color code upang hindi kayo mahirapan. At mabuti rin kung isaulo natin ang mga kulay. So balik tayo sa halimbawa. Ito sa halimbawa, brown, black, brown. Ang unang kulay ay brown, pangalawa ay black, pangatlo naman ay brown, at ang pangapat ay gold, which is positive and negative 5%. So yun ang tolerance. So ibig sabihin, brown 1, black is 0. So talagang isusulat natin 10 ni 1 brown, 0 black, times 10. Dahil ang ating multiplier ay brown, so times 10. So 10 times 10 equals 100 ohms. Then plus minus 5%. Dahil ang ating kulay sa pangapat ay gold. So ang ating resistor ay may value na 100 ohms plus minus 5%. So na may tolerance siya na plus minus 5%. So ibig sabihin, kung mayroon kayong nakitang resistor na ang kulay ay brown, black, brown, gold, ibig sabihin ang value niyan ay 100 ohms plus minus 5% tolerance. Okay, dito tayo sa ibang halimbawa. Itong pangalawang halimbawa, ang kulay ay yellow, violet, yellow, silver. So ang yellow naman sa ating guide ay may value yan na 4 or 4. Then violet is 7. So talagang isulat mo yan 47 or 47. Then yung yellow, ang multiplier niya ay 10,000. So 47 times 10,000 equals 470,000 ohms. O pwede natin paiksiin ang pagsulat. Itong ating tatlong 0, palitan natin ng key, or simply ato na siyang i-divide by 1,000. So ibig sabihin 470,000 divided by 1,000. So magkaroon na lang tayo ng 470. Ang tatlong 0 ay palitan natin ng key, or meaning 1,000. O ito, ang tatlong 0 dito ay pwede nating palitan ng key. Ibig sabihin ng key ay tatlong 0 or 1,000. So 470 kilo ohms. May kulay na yellow, violet, yellow, silver. Ibig sabihin ay
470 kilo ohms. So ang kanyang tolerance ay silver. So ibig sabihin plus minus 10%. So ang ating resistor ay may value na 470 kilo ohms plus minus 10%. So that is the final answer. So punta tayo dito sa pangatlong example, pangatlong halimbawa. So sa pangatlong halimbawa, ang kulay ay red, brown, green, gold. So ibig sabihin ang red ay 2, brown ay 1. So isulat natin ang 2 at 1. Pagkatapos ang green ay mayroon siyang 100,000 na multiplier. So dito, itong value na to, doon natin kukunin sa guide, doon sa table. Pagkatapos, at i-multiply natin 21 times 100,000. So magkaroon tayo ng 2,100,000 ohms. Katapos ito guys, palitan natin ito dahil napakataas nito, maliit lang ang PCB. Pwede natin siya i-move ang decimal o pwede natin siya i-divide ng 1 million. So kaya naging 2.1 mega ohms. So kapag nag-move tayo ng 3, kilo ohms yan. Kapag nag-move tayo ng 6, ibig sabihin mega ohms yan. So dapat nating tandaan, kapag i-convert natin siya sa kilo ohms, kagaya sa una nating halimbawa, kinonvert natin sa kilo ohms, mag-move tayo ng decimal place 3 beses. Kapag i-convert naman natin sa mega ohms, so mag-move tayo ng 6 na beses. So dito ang decimal place, move tayo sa 2, 3, 4, 5, 6, kaya dito na. So 6 ang ating movement. So ang ating gamitin ay mega ohms. So ang value niya ay 2.1 mega ohms. Then may tolerance siya na plus minus 5% because ang last or fourth band is color gold. Okay, dito naman tayo sa pang-apat na halimbawa. So ang pang-apat nating halimbawa ay ang kulay ay violet, gray, gold, gold. So bakit mayroong gold sa ikatatlong band? So first band is violet, second is gray, third is gold, then ang tolerance ay gold din. So ibig sabihin, ilagay natin ang value ng violet. So violet is 7, then ang gray 8, gold for third band. Ang gold sa third band ay multiplier yan na 0.1. So mag-multiply tayo ng 0.1. Ibig sabihin 78 times 0.1 equals 7.8 ohms. Then ang gold naman dito, so plus minus 5% kasi tolerance ito. Ito multiplier na gold. So kapag nasa third band ang gold, ibig sabihin mag-multiply tayo ng 0.1. So ang gold sa ikapat ay tolerance. So muna siya plus minus 5% tolerance. Ngayon, ito ang ating interpretation. So 78 times 0.1 equals 7.8 ohms plus minus 5% tolerance. So that is the final answer. Ngayon, pupunta tayo sa panglimang halimbawa. So panglimang halimbawa, green, black, silver, gold. So sa makita natin, yung pang third band ay silver. So isulat natin green 5 sa, punta tayo sa chart. Magkaroon kayo ng kopya ng chart. So green 5, black 0. Isusulat natin ang first and second 5. Black is 0. Then sa third color, yung multiplier natin times 0.01. Kapag silver sa third band o sa third color, ibig sabihin mag-multiply tayo ng 0.01. So ito ang resulta, 50. So 50 times 0.01 equals 0.5 ohms or 0.5 in symbol ohms. So this is the final answer.
So, mayroon lang tayong paalala. Kailangan hindi natin baligtad yung pagtingin natin sa kulay. Kagaya nito. Ito dapat. Dahil mauna yung talagang kulay na mayroon siyang value. Green. Hindi pwede na mag-una itong gold. Hindi pwede ang gold. Hindi pwede mauna ang gold. Hindi pwede mauna ang black. Hindi pwede mauna ang silver. Kagaya nito, ito ay inverted ito. So, baligtad to. Kasi nauna ang gold. So, hindi natin makuha ang tamang value. So, dapat ganito nakaposisyon. So, mayroon akong halimbawa dito, actual na resistor. So, kapag ganyan ang ayos, dito tayo nagsimula. Orange, white, red, gold. So, kapag ginanyan mo siya, magkamali ka. Magkamali ka kasi ano siya, naunang tolerance gold. So, ayusin mo lang, iuna mo itong kulay na talaga may value siya. Hindi pwede ang silver, gold at black na mauuna. Dapat yung 1 up to 9 or brown up to white na kulay. So ito ang tama. Yan ang baliktad. Dito naman sa potentiometer, nakatatak dito ay 20K. Ito 20K. So ibig sabihin ma-change natin ang kanyang resistance. Pwede na siyang paliitin ng paliitin. Ngunit ang kanyang mararating nito, ang pinakamalaki na mararating ay up to 20 kilo ohms. 20 kilo ohms lamang kasi ito ang value niya. Ngunit pwede natin siya paliitin. Pwede natin siyang gawin na 10 kilo ohms or 5 kilo ohms or maliit pa. Kasi variable ito. So pwede nating i-change ang kanyang resistance. At hanggang dito na lang muna. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At kung mayroong katanungan, paki-comment na lang sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat. God bless us all.